Magandang araw muli mga ka-solar. So muli nagbabalik ang inyong ka-solar, si Solarens. So nandito tayo ngayon sa Victory Cubao Terminal. Ayan o. So ito na yung EDSA. At nandito tayo sa second floor ng kanilang terminal. So nakikita nyo, meron tayong 6 kilowatts na na-install dito. Ayan, at hybrid on and off grid ang system. Okay na to, up and running. At kung makikita niyo ito yung high amperes. Ayan. So nasa ang max PV input current ay 18 amperes DC or direct current. Ayan. So 18. Dalawang PV cable yan, dalawang strings or dalawang array. At ang maximum input power nito ay 7,800. Pero ang nakalagay sa atin ngayon sa taas ay tig 5 bawat string na 550 watts. So nasa 5.5 kilowatts ang solar panels nito. At kung makikita nyo, up and running. Ayan. Meron tayong na-harvest ngayon na 374 lang, 371 kasi mauulan. Ayan o. Medyo maulan ngayon. Ayan. At mababa lang yung nagiging production. Pero ang charge ng battery natin ngayon nasa 44. Ayan, 44% natin kung nag-communicate na BMS. Ayan, so meron tayong BMS ngayon. Ayan, na nagko-communicate na, makikita natin kasi yung SOC mababasa na natin. So makikita natin na nagko-communicate na kasi yung nag-appear na yung charge and discharge limit. At may pumapasok sa battery natin 5 amperes. At yung state of charge niya in terms of voltage ay 53.05. So sa percentage ay 44% ang state of charge. Okay. At dito sa battery, all-top elect ang ginamit natin. Nakikita natin na yung 5% na nabasa natin ay ito yon. At yung voltage dun sa inverter ay ito rin yon. Check natin ang state of charge. Ayun, 44%. At ang remaining capacity niya bago mag full charge capacity ay nasa 89.6 at 200 ampere hours yung full charge capacity. Okay. So, meron tayong kinonect dyan, naka-connect na sa CAN or CAN. At nandyan na yan sa loob, na itap na natin. Pero, ang kaibahan dito sa setup na ito, ang instruction ng may-ari ay huwag i-connect sa grid. Kaya naka-X yan. Huwag i-connect sa grid. So, meaning talagang independent. Independent yung system. Walang connection sa Meralco, no? Hindi siya pa gaganahin using grid charging or utility charging dahil nga ito ay gusto nila masupplyan lang yung dalawang air condition unit. So, isang 2 horsepower at isang 1 horsepower. Okay, so na-test na natin kanina yung aircon dito at gumana naman. So dito makikita nyo meron tayong nilagay na Wi-Fi ready na Tuxnel at ito ay gagamitan lang natin ng Toya brand ayan. Pero i-connect natin yan sa Wi-Fi para kahit malayo tayo ay makokontrol natin kasi itong system na ito, meron lang siyang operating hours. So, during daytime, aandar lang ito ng, yung air condition ay aandar lang ng 10 to 2 or PM. So, hindi talaga siya continuous na gagamitin. At yun nga yung purpose nun, habang ginagamit ay mag-charge naman. Kaya 5.5 yung nilagay natin na solar panels dyan. So, ito ay equivalent to 10.2 kilowatt hours. So, kung nag-harvest ng 4 kilowatts or sabihin natin 4.5 kilowatts at yung konsumo niya ay 2 kilowatts, yung 2.5 ay pupunta sa battery.
So, mga 4 hours lang, within 4 hours ay mapo-full charge na uli niya yung battery. At pwede na namang gamitin kinabukasan. So, ganun ang mangyayari sa cycle niyan. Tuloy-tuloy lang na magagamit kasi nga hindi naman tayo kukuha no, galing sa Meralco dahil yun ang instruction ng may-ari. Ayaw talaga niyang i-connect sa Meralco. Dahil kung makikita nyo, nakabakante nga ito. Ito yung sa grid side. At wala tayong connection dyan from Meralco. So, kung makikita nyo, yung mga controls natin, kagaya na ito, battery breaker yan, kumonekta yan dito. At PB1 ito naman yung sa nakaparallel na DCSPD. At ito yung sa PB2, DCSPD rin. So, ito ay para sa solar panel. So, DC sides itong mga green na ito. At ito naman yung AC side sa load side ng inverter. At nilagyan nga natin ng over and under load protection. At magsisilbing switch na rin ito if in case na hindi gagamitin yung aircon. Kasi may time frame lang sila kung anong oras lang nilang pwedeng gamitin ang aircon. So, usually ang paggamit nila ay from 10 a.m. So, kung makaligtaan nila na umaandar pa rin, pwede nating i-set, i-schedule yung oras ng paggamit ng aircon para mapanatili natin na mataas yung state of charge ng battery. Dito, pwedeng malagyan ng schedule yan at isa-set na lang yan sa cellphone. Kagaya nito. Ayan, may scheduling yan. Ilalagay natin kung anong oras. Pwede nating ilagay dyan kung anong oras natin at anong day. Pwede nating i-on and off using this Taxnel over and under load protection device na merong Wi-Fi. Bukasan dapat naka-on lang ito para mag-charge. Ay okay lang kasi meron naman tayong pang-cut off dito sa load. So, yan ang magiging setup. At kakaiba ito nga dahil wala tayong nailagay na AC or yung sa grid side na ko-connect sa Meralco. So, pagdating naman sa settings dahil nga purely off-grid ito, papakita ko sa inyo settings. Ayan. Ito, doon sa max charge na nilagay natin, naka 65 amperes lang tayo kasi bago pa lang ito, para hindi masyado mabugbog, ay nilagay muna natin sa mababang charge. At yung discharge niya nasa 90 amperes lang. At naka-lithium tayo kasi nga nagko-communicate ang battery natin at saka yung inverter. So 200 amperes ang capacity. Ito naka-black, ibig sabihin inactive dahil wala namang tayong paggagamitan nito, wala tayong utility charging. So, as is na yan. At itong lithium mode natin, shutdown, low voltage, restart. Kung napapansin niyo ay mataas yung low voltage, nasa 25% para hindi matulog ang ating battery. So, if in case kasi na mag-shutdown ito, ayan, kailangang i-reach na muna yung 15%. So, ibig sabihin, pagka umabot ng 25% yan, ay mag-a-alarm yan dito. So, pag nag-alarm, ang mangyayari dyan, may lalabas dito sa device information na F56. Pero, hindi naman delikado yon kasi nga, ito ay off-grid lang. Off-grid ang system natin. At kahit pa paano, may 45% pa rin tayong charge ng battery. At bukas, pagka maganda ang panahon, ay tuloy-tuloy lang na mag-charge ito. So, yan. Yan ang ating setup. So, papakita ko rin yung setting natin. So, sa energy pattern, ilo-load first muna natin yan. And, yan, naka 25%. Lahat sa time of use. So, mahalaga na naka-general standards at saka 60 Hz lang, single phase, kasi single phase lang tayo.
And eto, ibabalik ko na kasi kanina nung hindi pa nagno-normalize ay naka 60 yan. Pero dapat 600 yon. Kaya since nag-normalize na, ayan, may normal na dyan, ay ibabalik ko na. So ang pagbabalik nito, kailangan ipasok yung password. Ayan, 4 na 7 and ibabalik natin sa 600 ito or 10 minutes. Ayan, yung reconnection time. Okay. So, tingnan nyo, wala pang load kaya naka-zero. So, yan ang setup natin, no? So, bukas na lang siguro hahataw ito at kakailanganin pa natin i-connect yung Wi-Fi. Ayan, Wi-Fi ng yung stick logger, ano? Wi-Fi yan ng inverter. At ito naman separate ito kasi sa control naman yan eh. So, pwede rin nga ito na may Wi-Fi connect gaya na pinakita ko kanina para magkaroon ng scheduling ano kung kailan gagamitin. So, yun mga ka-solar. Tapos na natin ang ating setup. Maraming salamat sa panonood at usap ulit tayo sa susunod na video. Muli, ang inyong ka-solar, si Solarens.